Magandang araw mga kabayan. Ako po si Alejandro, isang OFW sa gitnang silangan na kasalukuyang nag-i-invest sa Philippine stock market. Bilang isang OFW, tayo po ay nakakaintindi sa mga kababayan natin na nakikipagsapalaran sa ibang bayan upang makapaghatid ng magandang kinabukasan sa ating mga pamilya. Dahil dyan, madalas tayong naghahanap ng pagkakakitaan maliban sa kasalukuyan natin trabaho. Kung kaya naman ako napadpad sa mundo ng stock market. Ako po ay nagsimulang mag-invest sa stock market halos isang dekada na ang nakakalipas. Kaya ninais ko na ibahagi ang aking natutunan sa aking mga kababayan na mayroon ding interes na makahanap ng passive income through mid-term to long-term investing. Nandito po ako muli upang magbahagi ng update sa PSE market ngayong weekend, September 6, 2024. Ang mga stocks na ating tatalakayin ay nakapokus lamang sa mga blue chip stocks. Ito ay upang makaiwas sa mas mataas na risk na ating perang ini-invest. Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na aking ina-upload. Ang mga makukuha ninyong kaalaman ay libre po lamang kung kaya samantalahin na at samahan ako sa aking investment journey. Tandaan na ang videong ito ay naglalaman ng impormasyon na nakalap sa collective experiences ng iba't ibang sources. Ang tagumpay ng bawat isa ay hindi naggagarantiya ng parehong resulta sa lahat ng uri ng nag-invest. Ito po ay nakasalalay lamang sa ating sariling sipag, dedikasyon, at pagpupunyagi. So, let's get started. Okay. So, for this day, makikita natin third day na umakyat, nag-push out. So, medyo consistent naman siya. At the same thing na mapapansin natin, nasa uptrend pa rin siya. So, we are on the right track. Ito yung kanyang breakout. Or, pwede ring nandito yung kanyang breakout level. Kaya, itong portion na to, nakita natin na nagkaroon siya ng tulak pataas. So, in this portion, maraming, I think 1, 2, 3, 4, 5, almost 1 week na nagkaroon ng sell-off. Pero na-sustain naman niya yung kanyang support level. Kitang-kita yan dito. So, andito siya. Nag-consolidate ng konti. And then, bumaba pero nagkaroon ng push up. And by next week, so weekend ngayon, we will see kung mabe-break niya itong level na to. If yes, then meron na tayong panibagong high. Okay, so punta na tayo sa individual stocks. Unahin natin si Ayala Corp. The same thing na diniscuss natin, so ganun pa rin yung kanyang trend. Makikita natin dito. Obviously, andyan yan. So, kapag pinlat mo siya dito, makikita natin yan na andito pa siya. Hinaharang pa siya. Kaya nga, ang suggestion natin, hintayin natin matapos yung breakout. Pero, in a smaller scale, meron na siyang na-establish na trend. Higher low. Here. So, titingnan natin yan kung kakayanin.
Maaaring mag-consolidate siya rito and we'll try to break yung kanyang downtrend line, or nag-attempt siya ng breakout dito sa level na to. Ito na lang, dito natin ilagay. So magre-retest ulit yan dito sa portion na to. So we will see. Kaya nga sabi ko, kung sakali na magkaroon ng consolidation dito sa portion na to at magmamanifest na yung kanyang support dito sa level na to, pwede na tayong bumili kasi mag-attempt na mag-breakout dito. Dikit-dikit na yan. So tingnan natin dun sa ating chart. Ayala Corp. Okay, so meron pang humaharang sa kanya na moving average. So nasa ibabaw pa rin. And yun nga, nagko-consolidate siya dito sa portion na to. Then yung MACD niya is going downward. How many candles yung red? 1, 2, 3, 4. So almost a week then. So we will see by next week or by Monday kung ano magiging price action. But I think kaya nang basagin to kasi meron ng trend eh. Meron na siyang uptrend dito sa portion na to. Okay? Now, punta na tayo sa next stock natin, which is Ayala Land. So basically, Ayala Land, meron siyang consistent share buyback. So kung makita natin, tanggalin na muna natin. So dito sa portion na to, meron siyang consolidation, pero banda rito, ito rin yung pinlat natin na trend. Kung makikita natin, may breakout dito sa portion na to. Kuhanin na lang natin as rectangle. So breakout candle, tapos bumaba. So let us say nandito yan. Supposed to be nandito yan eh. So na-break niya ulit yan, kaya panibagong support level. So ilagay na rin natin dito bagong support level. Dami dyan yan eh. Okay. So kung titingnan natin yan, medyo safe na rin siya eh. Kaya ang ganda ng trend niya, although titingnan pa rin natin, baka naman masyado na siyang mataas from the first breakout point. Ito yan eh, nakakailan na ba yan? 22%, so hindi pa naman siya ganun kataas, and basically dito rin tayo nakakuha. Dali nakakuha tayo dyan sa bandang 27. So kaya nga 29% na yung ating gain as of the moment. So kaya lang, bakit hindi pa tayo nagbebenta? Kasi may possibility pa rin siya na i-test itong portion na to. Although magkakaroon niya ng konting consolidation, but consistent naman yung share buyback niya. Okay? Tingnan natin yung kanyang ibang mga indicators para sigurado lang. Ayala Land. So Ayala Land, ayun, okay. So bullish na yung postura niya. Moving average nasa baba, then MACD nasa taas. Okay. Net foreign, puro green. So maganda. I think magtutuloy-tuloy yan. Hopefully mabasag niya itong next resistance na to. If that happens, so next resistance natin is 39.9.
And then next is 42. So mukhang mahaba-haba pa ang tatakbuhin niya. Okay. So let us proceed to the next one. BDO. BDO very strong yung kanyang galaw. Okay. So very obvious BDO. Kitang-kita naman. Yung ganyan trend. So obviously talaga malakas siya. Tapos meron siyang recently nagbigay na naman siya ng dividend. So malakas talaga. So nandun din, kitang-kita na rin yung attempt niya na sagin yung previous resistance. Okay. So previous resistance nandito sa portion na to. So nag-a-attempt siya. Titingnan natin sa sa Monday kung anong magiging price action niya. Meron din yan dito. So ascending triangle pa rin ang pormahan. So maganda yung postura niya, guys. Makikita natin once mag-breakout yan, yan historical high na nga yan ni-record ko dito yan. So ito yung latest historical high niya, which is 160. After that, wala nang wala nang indication ng resistance yan. So hanggang saan na lang makarating yan, malalaman natin. Okay. So next natin is Metrobank, isa sa mga active stocks. So kagaya ng nabanggit natin last week, obvious din naman yung kanyang trend na maganda sa bigger scale. Now if we're going to look at the smaller scale, ganun pa rin. So very bullish yan, kung makikita natin. And nag-break na yan dun sa previous high. Okay. Previous resistance niya, na-break niya na ulit. Sabihin na natin nandito, kahit nandito basag na yan. Ay, sorry. So basag na yan. If ever na nagbe-break na naman siya sa bago. So bagong na naman to. Sabihin na natin dito, no? Let us say yung last candle na lang. Okay, so pag nag-stay siya above this level 74.5, sabihin mo na 75, safe ka na siya. Safe na yan. And ang dami pang lalakbay niyan. Next is 80, 86 to 88, and then umabot to ng 97. So samantalahin natin, pwede nating samantalahin itong price action na to at medyo maganda nga. Okay, so tingnan natin yung moving average niya para lang may idea tayo, guys. Kailangan na natin nakikita yung yung ibang indicators kasi very important din siya. Okay, so bullish na bullish yan, makikita natin. Then MACD above 0. Okay, so balik na tayo dun sa kabila. JFC. Okay, as mentioned previously, nasa uptrend to, although medyo bumaba, pero may mga nagbenta kasi kanina, kaya lang masyadong malakas. Kaya inverted doji siya. Pwede ba natin gano'n? Hindi masyado na mataas. Okay, so titingnan na lang natin yan dito siguro. Ano ba yung support? So ito na yung pinaka-support niya. Saan ba siya huminto? Okay, so dito na lang, dito siya huminto. Pwede yan dito, guys. So kung makikita natin, mukhang
bumagsak siya, no? So medyo meron siyang challenge dito. Parang may pumipigil. Although mataas pa rin naman pag nag-stay siya dito sa level na to, 256 or 257 hanggang 252. Safe pa tayo. Okay? But I think magbe-benefit talaga to this year eh. Kaya I believe, ayan yung historical high niya nandito pa eh. So kung may mga dadaan ng mga resistance yan, I believe kayang-kaya niya basagin. Kasi nag-attempt na rin siya dito before. So tingnan na lang natin, then tingnan natin yung ibang indicators kung anong sinasabi. JFC. Okay, so JFC. Okay. So sinasalo pa siya ng moving average natin. Pero medyo delikado tong isa na to. Oh, wait. Medyo delikado siya, no? Ito. So titingnan natin guys kasi dapat yan although may support level siya dito, kung masustain niya yan, nasa uptrend pa rin naman siya kasi most likely sinasalo siya ng mga moving average, kaya lang magkakaroon ng cross down. Kaya nga dapat very important, tingnan natin, abangan natin, no? Bumaba yung RSI niya. So okay, so tingnan natin next Monday kung ano magiging price action niya. GT Cap, punta tayo ng GT Cap. Okay? Very bullish, oh. Ang dami nagtulak nito. Ang laki ng kandila. So expect natin mas magtutuloy-tuloy ito Monday. 5% to eh. Closing. Pero sa closing na, pumitik ng malakas. Kita mo, inaarang lang, oh. Pero ang lakas, oh. Supposed to be dito lang yan eh. Oh. Pero binasag niya pa rin. So most likely, sina-challenge niya itong area na to. Huminto lang yan. Pero ang next resistance niyan is eto, nabasag niya na nga yun. So pag nag-open yan the same level, pwedeng umakyat yan. Ang challenge niya nandito, dito sa area na to. So kung bumagsak dito sa level na to, ayan, so pag nabasag niya yan, sustain niya, okay na yan. Tingnan natin yung kanyang ibang indicators. GT Cap. Ito. Okay, so GT Cap. So optimistic naman, no? Maganda yung indicators niya, moving average, saka laki ng volume, MACD and RSI. Okay, so good indication na okay na ito. Lalo na kung mabasag niya itong level na to. This will be the first time na matataasan niya yung previous high for this year. That was during, yung attempt niya is during February. Okay, so punta tayo sa next stocks natin. Next and last but not the least, SMPH. Ano nangyari kay SMPH, guys? Okay, so SMPH, the same thing. Sabi natin last week, meron siyang downtrend. Pwede nga rito yun. Pwede dito yan yun. Okay. Pwede rin namang dito ba sa kabila. Pwede rin. So kung dito natin susundan yan, ibig sabihin third attempt na yan sa taas. Oh,
Third attempt na pataas. Parallel channel. Subukan natin. Oh, yun nga yun eh. Ibig sabihin, nabasag niya, umakyat siya, meron pa rin siyang uptrend dito sa channel na to. Channel yan eh. Oh. Saan siya umabot? Okay, ito solid. Oh. So sabihin natin ito yung solid. So nasa gitna siya, bandang baba. Bullish to. Bullish to. Kahit na sabihin mo parang nagko-consolidate siya rito. Oh, asa na yung breakout niya? Bagong breakout. Sige, sabihin na natin dito. Although hindi solid yung breakout eh. Pero pwede na yan dito. Okay. Lagay na natin dito para ano. So nagko-consolidate siya. Pero lumabas na siya sa downtrend. Okay? Since nasa labas na siya ng downtrend, madali na siyang mag-bounce. Puro baba na yan, no? Ibaba ng support. Nasa labas ng downtrend, sa uptrend na, bandang baba. So tingnan natin ha. So once makabalik yan, mag-break yan dito, nabasag niya na to. So ito siguro yung umaharang dyan sa portion na to. Ito. Yan o. Pwede. Hindi, dapat dito yan eh. Kasi dito nag-bounce yan eh. Okay, so tingnan natin yung ibang indicators niya, SMPH, kung uptrend na. Kasi ito, medyo nasa baba pa yung mga ano niya eh. Moving average eh. Ayan o, tingnan mo. Nasa baba pa eh. Tapos nag-doji. So, ganun pa rin. Aabangan natin yan. Yung portion na to. Tapos, nasa ilalim. Ihinga pa to ng konti. Pero projecting towards going back na sa T5 RSI. Tingnan natin by Monday. Hopefully, makabalik na siya at medyo malalim na yung mahaba-haba na yung nilakbay niya. Okay, pero anyway, nasa labas na ng downtrend siya. Okay, so yun lang muna ang discussion natin and update natin for this week, guys. I hope may mga natutunan tayong bago at yan yung mga stocks na minomonitor natin. At yan ang kabuuan ng ating update for this week. Kung kayo ay mayroong stocks na nais nyong maisama sa ating susunod na review, ay maaari po kayo magpadala ng mensahe sa aking YouTube channel na OFW Average Trader. Pwede rin pong ipadala ang inyong mensahe sa aking email address na nakalagay sa description box. Maaari rin po kayo mag-send ng message sa aking Twitter at ENGRALEJANDRO19 o kaya ay sa aking Facebook page na ENGR Alejandro Magno. Well, lahat po yan ilalagay natin sa description box. Paki-check na lang po after watching this video. At dyan po nagtatapos ang ating video sa linggong ito. Huwag kalimutan mag-subscribe, paki-like na din po at i-share na rin sa inyong mga kaibigan o kababayan na naghahanap ng passive income. Hanggang dito na lang po at magandang araw muli sa inyong lahat. Ciao!